Hello guys, good morning. Ang topic dito karon is regarding Laravel gihapon. Pero mga advanced features na ni siya. Ang topic nito karon is unsaon pag-send og email using Laravel. Then after that ani mag-topic punta unsaon pag-send og message or SMS diri sa Laravel. So ari sa tasa unsaon pag-send og email. So mag-create ko og bag-o nga project jud ani no, then remind lang nga atong gamiton is version 10. So mag-create lang kog bag-o nga project jud mismo ani. So email, naka-dual screen na kumaong need pa na ako siya i-drag. So that meaning ana this folder. So ma-install na siya sa kini nga folder mismo. So makita ra ninyo nga naay mga i-download ana din makita nyo. So di ba na download siya. So wait lang tano until ma-install na siya tanan. Mutik na siya og time pa. Okay, so hapit na siya ma-install. Wait na tayong mga 5 seconds. So okay, na-install na siya. Then after na-ato na siya, nidol na to siya i-open sa VS Code para dito na ta magtiwas. Then para ato siya maparan, para i-type lang ang PHP artisan serve para ma-test na to if successful ba jud iyang installation. Then na to i-try. Okay, so okay na siya. So pwede na ta mag-start na. Ang diri sa part, ang diri sa settings day para makasend kag email isang first nimong buhaton naay configuration diri, di ba, if mag-connect mo sa database napoy dv underscore nga mga settings. So sa email po dis na po siya na diri iyahang value. So unsa man atong ibutang diha, na ko gibuhat nga specific email para aning activity, then mausad ni inyong gamiton sad. Then ang ato ang gamiton diha is SMTP, sakto na siya. Then Mailpit, dili na siya sakto no. Ang atong gamiton is smtphostinger.com kay man na siya provider na to. So mao ni siya. Then ang iyahang port is 465 atong gamiton. Mao ni siya assigned sa Hostinger. Then na ako gibuhat nga specific email ani. So mao ni siya yung gamiton. MIIT@jlepreso.com. Then ayang password is mubo ra. Then kini ang encryption niya. So ang atong gamiton is TLS. Then kini ang from address ang imong ibalik na kini ara sa at least ma-aware sila nga mao ni ang sender. Then kining app name unsay makita sa receiver nga name. So for example, MIT B
BSIT4. So mali makita nila nga sender na. Then since na change man na iyang environment, automatically ma-restart na ang server mo na nga nigawas na siya. So kana pwede na ta mag-start ana. So mag-create ako og bago nga terminal kay mag-create ta og bago nga command niya. So para pag-create og katong method or controller, ang atong gamiton is PHP artisan make controller, then name sa function, and send then ma-create na siya diri. So send email. So okay na ni siya. Pwede na ta mag-start og send ana. Then naling mga require nga need na to i-call. So since mag-send matag email karon, ang atong gamiton is use mail. So kana siya mo na maghatag nato og power to send email. Then unsa man pag-send? Mag-create ka og function. Then dapat lang kana siya nga function is ma-call na siya through URL. Then naa na siya yung mga required nga functionality. So ato na siyang inahinayan og type taud-taud. Regarding the I need siya is before din nato siya ma-call is need ta mag-set og route para ma-access nato siya using link dito ra sa browser. So ato sa na siyang unahon. Ari ta sa API. Then mag-create lang ta og route nga bago. So para dito mag-lisod if daga na tagian ato lang siya i-group daan. So ang purpose daan ni group day if dinagkuay nga project need jud mo siya i-group. So required po ni siya ipag-work mo pohon sa company na nga dinagkuay. Then kining prefix is ang purpose ani niya unsan ang name sa group. So atong butangan og name ang group mail. Then ang next mo i-provide is ang return function. So diri pwede na ka mag-type din unsay name sa route. Then ang function ta buhaton is get. Duha din siya kabuk, pwede ka mag-post or pwede po ka mag-get. Then unsay name sa function nga ato ang buhaton? Send email. So nata i-provide diha later. Unsa kaniya siya? Then class para na siya i-declare nga class ni siya ang ato ang gi-call. Then ang name sa method send. Okay, so pwede na siya ma-call dito sa URL. Need din ta og return statement dali. Then para maka-receive ta og parameter atong butangan siya og request. Then atong i-try. Ang pag-call ani ato rin ni siyang gamiton ang mail din isumpay ang send email. Ito i-try. API dot mail then send email. So na siya. Meaning ana ma-call na siya. Kay if butangan nimo siya value message then okay. If imo na siya i-call og balik, mao na siya ang mo print din ha. So karon pwede na ta mag-send og email. So unsa man siya pag-send? Natay mga required parameter para maka-send ta og email. Usa sa mga send nato is ang receiver nga email. For example, receiver equals adi gini request. Kini dai gitawag ni siya og parameter. Kay for example ato siyang i-print
atong i-return ang receiver. Then ipangbutan ta og value diri, email equals JSON. So ma-print siya. So ang aim, if kumpletuhan ako, lepreso@gmail.com, so masad makumpleto siya. So parameter na siya. So metabuan na ipabutang tag email diri, siya ang maka-receive og email. So ana na siya. Da ang next ato nga parameter nga ni-declare is ang subject. Unsa may subject ani? If magbuhat ka og email, mag-type ka sa Google god, naa siya subject sad. If moarita sa Google, nag-open pa ko Firefox, na dito ako ang email para ma-discuss na ko niyo further unsa yun siya nga mga setup. Then next is content. Ang kining content pwede siya nga text, pwede sa di siya nga naka HTML. Ako lang ipakita ninyo para mas clear. So if mag-create tag email, for example, design ako sa akong self, Jason Lepreso. Kining si Jason Lepreso, mao ni siya si receiver. Kining subject is mao ni siya dire subject. So hi, testing. Then ayang content, yun sa i-type nimo din ha, mao ni ang content. So yun ana na siya. So karon i-try na to siya og send na mismo. So ang pag-check, pag-send ay need mo siya butangan og try catch. So unsam na siya ang try catch? Ang purpose ana niya kay i-check niya if naabay error or wala. Then naa kay need gamiton /exemption. Then ang kini nga siya ang mo handle sa error message. Then atong i-print unsa ang error. So since nga fail man siya, atong i-false. Then ang yahang message, then get message. So ang may tabuan na kung unsa man gani ang error message, iyan ang i-print dire. So karon pwede na ta mag-send. Nag-declare man ta diri og mail. Ako dai ko ano. So really wala din ako siya naka-zoom. So pasin dili clear sa inyo ha. So ato siyang i-zoom lang. So nag-use man ta og function sa babaw nga mail, ato siyang gi-call. Pwede na nato siya gamiton. So mail, then ang ato ang i-send HTML man siya, di man siya plain text. So gamiton nato is mail HTML. Then na mga required parameter na siya para maka-use ka ana. So usa sa required is kini siya, content. Then ang next nga need is function, return function niya. Then kining function required pag yun na siya ug mga parameter pa jud. So ang iyang required is ang message. Then magamit tag term nga use kay naman tay ilabang nga parameter. So kining si receiver, then kining si subject, so the next is, so mo ni siya atong i-pass ang content, then message, holder niya siya sa respond. Kung sa respond sa mail gani, mao ni siya ang mo gunit. Then sa bata nang use, dili mo ka makalabang og parameter diretso diri sa mail HTML. Dapat magamit pa kag use. Siya ang mo allow nato nga magpalabang ta og mga parameter. Then atong gilabang isang receiver ug ang subject niya. Then ay content no need siya ilabang kaya naman siya dinhi. So mo na siya. Then ang next atong buhaton is atong siyang i-declare. Kini siya is parameter man na siya na. So atong siyang gamiton. Then pwede na ka maka-send og message. Ang pag-send og message magamit kag to. Then
ang asam nimo siya i-send. So siya ang maka-send og email. Then napatay require di ay di ba nag-declare ko ganiha regarding ani niya need sa din nato siya. So ako na siyang i-declare as parameter nga name. Then ako siya i-pass as second lang nga parameter. Then ato na siyang gamiton din kay purpose niya para makit-an kinsa ang sender, name mismo, dili siya ang email lang mismo. If dili ni maibutang kining name, ang makita nila sa receipt ang sender kay katurang email ra wala yung name. So medyo basin masud siya sa spam hinuon kay wala siya correct nga identity. Then next ang need mo i-declare na sad is kinsa ang So ang next unsa iyahang subject. So kining subject nag-declare naman ta sa babaw unsa ang subject, so ato siya i-use. So wala na to siya direct gi-use secondary. Mo na ang gilabang pa na to siya diri. So pwede na siya makasend og email na. Ang subject is sample email. Then ang content niya is since nga HTML man siya, magbuhat og HTML. H2 H1 hi from Laravel. Then ang name is MIIT BSIT4. So i-try to check send. If naay mga error gani, atong basahon sa ang error, then to i-fix. So wala siya, limpyo siya. So meaning wala siya error. Then ang iyang recipient kay JSON Lepro sila na-receive na ako siya. So na siya. So hi from Laravel, na-send dayon siya. Then ang iyang sender is si MIIT BSIT4. So na-receive na ko siya. So karon ang atong gamiton na pod unsaon pag-send og naay design nga HTML. So mag-open ko og Sublime para mas easy. Mas dali mo gud ang pag-code dinhi sa Sublime basta with design siya. So di ara Sublime no. Daghan kay naka-open nga project. Index. So for example, ayang width is 200. Then yung height is 200 sad. Then ang background color niya is red. Then ang sulod niya magbutang kita og line H1. So kay then batangan na siya og background color, so red man iyang base, buhatan na siyang white. Then batangan na siya tog padding sad. Then ang color sa text is white, red, mabutan siyang red sad. So kini ato na siya i-send, i-try to send. Mo ato ipuli diri. So ato siya i-send. So wait ang tanaw, so na-send na siya. So dara siya. Nakasend na taog na hi, then na siya red
nga box. So ma-send mo siya. If imo siya i-send through email, pwede pa na siya diri sa Gmail. So ina na siya ka simple sa pag-send og email. Simple ra jud kayo siya. So ina ra yang source code. So man ito ang next activity. Magbuhat sa mo ingon ani. Then dili na ko ihatag di ang source code no. Inyo na siyang kapihon. Inyo ra i-copy paste good. Then para di ay mabuo na to if na-send ba jud siya, pwede ra ta magbuta og return din he. Kay dili man ni siya ma-print basta dili siya successful. If dili siya successful pag send good, kini man na mo print. So button tadi og success. Then mo ta na siya og true. Then email send send tay kapas successfully. So if ato siya i-send og balik, mo na siya mo print. So na-print na siya. Then if i-check na to sa email, ma-resend na siya og balik. So na siya nito na. So na-send na siya og balik. So ano na siya ka-simple. So okay na siya. So mo na siya ang next activity nato sa pag-send og email. So that's it. Thank you. Di nalipapas. About the ani guys, para lang makabalo mo no, asa yun ni siya gipanggamit kining na-design nga mga email. So tagan ta mo idea. For example dere, nilagyan ko sa Hostinger. Then nag-send sila ng kog OTP. Ang forma sa OTP is nani. So kini siya gi-send sa nila nga naka-email na ang design. If i-check nimo kani nga email, ato i-inspect element. If mo siya i-inspect element, nakita dyan mo siya nga kuan yun na siya. Pure good siya nga source code. Naka HTML gud siya. So if ano siya i-check, naka table siya. Dari naka spacing. So gikan diri mo ni siya ang sender. If imo siya ipuli diri, so na iyang appearance. Ato daw i-try og send. So na siya syntax error, so na unexpected identifier DM. So wala daw ta iyang error, iyang HTML format. Ato i-check. So na siya dili. Actually usa ra ka ba yung error? Na siya invalid. Na siya invalid ng mga term. Ang mga character gipanggamit. Then ang diri asunahan ni siya ang family. So ato din siya i-remove lang. So mo to nag-cause yung error no. So kini siya nag-cause po siya error ato siya i-delete. Then napapadyo na sa unahan.
nakaka-chat. So ato siya i-try no. Sus na mabagday. So wala na siya error. I-try na siya send. If wala na ba siya error jud. So inana ra siya pag-check na if na siya error no. Laban na to i-copy-paste lang na ako siya. Possible na siya mag-error jud. Kaya wala na ko na check. Tara niya character. Then medyo heavy to siya nga email kay daghan na siya HTML content. So pila sa siya ka line. Okay, so na-send yapon siya. So if ato siya i-check, wait adri. If ma-receive ba yung nato siya nga sakto ang iyahang format. Okay, so na-receive na to siya. So na-receive na to siya nga inani ang iyahang design. So na siya ka simple. So aside po di ani, pwede nimo siya magamit po di ay as email marketing. So for example kining sa Atomy, nag-advertise sila sa ilahang service. So kini siya naka-design sa siya using HTML sa ilahang email. Then lain social. For example kini sa LinkedIn. So kini siya naka-HTML pud siya. So man gyud panggamitan ana. So at least na may idea unsa siya paggamit. So that's it guys. So thank you.